Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin na iyong October 5 to October 11, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments sa mga nagpa-personal reading. Siyempre, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo ha, Leo Kunin mo lang sa'yo at itapon na hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi yung tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Your energy, tingnan natin. Energy this week. October 5 to 11, ni Leo. Please show me. Energy mo this week. Okay, energy mo this week. Andito ka sa this week magiging very idealism. May mga gagawin ka ng mga bagay, magiging very creative ka, no? May mga bagay na may isip ka na gagawin, aayusin, aasikasuhin, parang ganun. Sa nakikita ko dito, iba sa inyo is may mga actions ka na gagawin or iba para may ipa-progress. Ganyan. May mga ipa-progress, may plano or may mga bagay kayo na i-explore nyo, no? By this week sa nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay o sitwasyon na pagpupursigahan mo. Pagtsatsagaan or pagpupursigahan, ganyan. Kumbaga nahandun yung courage mo o yung lakas ng loob mo, tibay ng loob mo para gawin o i-create yung bagay o yung idea na yun. Yun ang sabi dito. Ganda ng energy mo Kasi, you will grow. Mag-growth ka dito. Magsasucess ka. No? So, nakita ko dito sa'yo. Kumbaga, andito ka sa sitwasyon mo na it's more on transformation, ano? Ayan, magkakaroon ka ng mga transformation situation. May mga pagbabago magaganap o mangyayari sa'yo by this week sa nakikita ko dito. Kumbaga, may mga bagay na tatapusin mo na rin kasi. Siguro, kung dati hindi ka ganun na nag-a-action sa mga bagay-bagay, this time, mag-a-action ka. Ganyan. Tingnan natin ang parating. Anong parating this week kay Leo? October 5 to 11. Anong parating sa kanya? Ano po to? Ay, ano ba yan? Okay. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, there's an offering. No? Ako nakita sa ibig sabihin, pwedeng may tao, lalaki man o babae ito, pwedeng may tao na mag-o-offer sa iyo. Pwedeng pera, trabaho, connection, pwedeng ganon. Or pwedeng itong tao, ikaw or siya, no? Maaaring magkakaroon kayo ng, may sinasabi kasi siyang money. Hindi ko alam kung money yun o trabaho. Parang may sinasabi siyang ganun. Maaaring kakausapin kanya related to a money, to trabaho, or maybe this is you, na may mga bagay na hahanapan mo ng solution or may mga bagay o sitwasyon na
you need to find peace or parang you want to recover. May mga bagay na gusto mong ma-recover this week. May i-recover ka, may aayos. Ano recover? Parang ganun sa nakita ko dito. May mga gagawin ka. Parang you're creating your idea to a reality. Ganyan. Halimbawa, nagkaroon ng mga disappointment o nagkaroon ng na lack of confidence ka or nahalo yung sitwasyon na hindi naging maganda yung situation. Maaring yung sitwasyon na yun susolusyonan mo this time. Pwede ganun sa iba. I-recover mo siya or susolusyonan or sa iba dito, mag-move on ka na lang. Ganun. So, nakita ko dito. Parang, okay lang. It's life. Parang ganun sa iba. Sa iba, ganun Yan. Also, parating din sa'yo, iba dito, hanapan mo ng solusyon yun Or hanapan mo siya ng bakit? Bakit ganun? Ba't ganyan? Ba't ganyan? Ganun. May sinasabi dito na parang hindi ko alam kung sa sarili mo, may pagdududahan ka raw. May pinagdududahan ka o may pagdududa? May pagdududa na sitwasyon. Ako na nakikita dito. Halimbawa, ano ba ang pwedeng Halimbawa, meron kang ginagawa na isang sitwasyon. Halimbawa lang example ko na to, trabaho, connection, or pera. Pero, halimbawa sa pera, nag-transaction ka ng sitwasyon. Pero parang there's something happen na parang nagduda ka. Example ko lang yun pwedeng sa kaibigan, pwedeng sa mga tinatrabaho mo, pwedeng sa mga ginagawa mo, pwedeng sa love life, pwedeng ganun. May pagdududa, pwedeng sa sarili. Halimbawa, may ginawa ka, shit, tama ba yung ginawa ko? Tama ba yung action ko? Tama ba yung decision ko? Ganun. Pwedeng ganun sa iba. Yun ang nakikita ko sa iyo. Dito. Meron din ako dito nakikita na yun nga, pag-uusap. Sa iba dito may makikipag-usap sa'yo. Babae o lalaki siya May makikipag-usap sa'yo. Or ikaw makikipag-usap. Yun ang parating. May tatrabahuhin ka raw Sa iba dito. Parang may aayusin ka, aaksyonan, itatama, huhustisyahan. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Anong dapat iwasan ni Leo Universe? Hala. Very absurd. Nangyari sa'yo? Nararamdaman kang sakit? Iba dito may nararamdamang sakit. Iba-ibang klase yung sakit. Pwede sa katawan, pwedeng sa feelings, pwedeng kung saan man yan. There's a pain. Ano dapat iwasan ni Leo? Dapat mong iwasan ni Leo? This week po. Okay. Okay, dapat mong iwasan yung hindi ka makapagsimulang muli, no? O yung hindi mo umpisahan yung mga dapat mong umpisahan. O iwasan mo yung hindi mo ilaya yung sarili mo sa isang sitwasyon na hindi siya magsasucess o hindi siya makatotohanan o sa isang sitwasyon na mamamanipulate ka lang. Yun ang dapat mo iwasan, no? Iwasan mo din yung magkaroon ng pag-aalinlangan. Halimbawa, gawin ko kaya to, actionan ko kaya to, decision ka, yan. Huwag ka mag-alinlangan sa kakayahan mo o sa sarili mo, no? Dito sa sitwasyon. Yan, huwag mong pagdudahan din yung sarili mo.
And also, huwag ka magpabaya sa sarili mo o sa sitwasyon mo. No? Iwasan mo yung pagpapabaya, when it comes sa pagpapabaya kasi, pwedeng sa katawan, pwedeng sa trabaho, pwedeng to your dreams, basta pagpapabaya for something. Iwasan mo yung magpaloko, syempre isa rin yun, di ba? Iwasan mo magpaloko. Iwasan mo na hindi mo makamit yung dreams come true mo in your life. Yung mga sadness, iwasan mo yun. Syempre, iwasan mo yung malack of confidence o mapanghinaan ka ng loob. Yan, mga dapat mo iwasan. Yung matakot na sumubok ng mga bago, huwag ka matakot. Iwasan mong matakot ka na sumubok muli o sumubok ng mga bago sa buhay. Yun ang iwasan mo, ha? Tingnan natin ang love. Kamusta ang love this week ni Leo? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Sino naman ito? Pamilya. Kamusta po ang love ni Leo this week? Ano yun? Kailangan ganun. This week? Ano po ito? Pwedeng sarili mo rin to, ha? This week po. Ay, devil. Okay. Okay, this week, sabi dito, when it comes sa love, sa iba dito, sarili nyo to. Mismong kayo. Pwedeng sa iba dito, this is a lovers, a boss, or magulang. Yun na nakita ko to. Leo, may sinasabi siyang meron siyang sinasabi na papers and documents. May nakikita akong papers and documents. Baka meron kang dapat asikasuhin na papers or documents, isulat, ipasa, i-process. I-ano mo, ha, kasi baka kailangan yun, no? May nakikita akong ganun. When it comes to a love, ang sabi dito is meron kang, kasi medyo magulo, no? Sa sarili mo kasi dito, kung nagkaroon ng mga pangyayari in the past, is maaring na-stuck o na-trap ka dun sa the past memory mo sa nakaraan, sa mga single dyan, no? Babae ka man o lalaki. Medyo magulo ang nakikita ko sa'yo dito. Sa paligid mo naman, Leo, syempre, meron, hindi hope, hindi ikaw to, no? There is someone dito na bitter. May tao na may galit, puot, may blockage ka kasi, no? Yan. May blockage ka kasi sa sarili mo. Pwedeng halimbawa kung sa relationship, kung sa may karelasyon ka, halimbawa may karelasyon ka. Yung karelasyon mo magiging pasaway sa iyo. Ganun. O kaya naman hindi man siya maging pasaway, may nangyayaring situation sa kanya na parang na-stuck or na-trap siya. Pero sabi niya dito, kaya niya daw as actionan ito. Kaya niyang gawin. Pero may hinihintay siya. Parang thinking about something plan. Ito. Sa iba naman sa inyo, yung connection nyo, siguro, may mga bad habit na situation, Ganyan. When it comes sa bad habit, maraming klase. Pwedeng yung tao mo hindi marunong mag-sorry. Pwede yung tao mo makasarili or sakim.
pwede yung tao mo talagang likas na sa kanya yung pagsisinungaling. No, pwedeng ganon. Or minsan hindi mo siya pwedeng asahan, hindi mo siya maasahan, o hindi siya mapagkakatiwalaan. Yan. This week, merong tao dito na hindi mo maasahan o hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Sa sarili mo naman, sa nakikita ko dito, maaring ikaw ay magiging moody type. Yun na nakikita ko ito. Or someone is magiging moody. May pagka-moody ako nakikita dito. Yung iba dito, kayo, sa sarili nyo, mamamanipulate kayo ng emotions nyo kasi. Siyempre, sa mga iba, ganun din, there's a toxic relationship or toxic connection. Ako nakikita dito. Yan. May mga pag-isolate, no, may mga situation na kung nagkahiwalay nga kayo dito, yung tao na to nagsisisi. Nagkakaroon siya ng pagsisisi sa sarili niya. So, iba naman sa inyo, may tao dito na mag-apology. Gusto mag-apology o gusto niya kumonect sa'yo. Naghihintay siya to connect sa'yo. Tingnan natin tabi muna natin yung card, ate. Sa iba dito, there's a connection na halimbawa, connection mo sa trabaho, sa paligid mo, o kung sino man yan. May tao kasi dito na there's a dark thought or may tao na walang feelings, galit, o ayaw kanyang mag-success o ayaw niyang magparaya. Kaya sorry yan, nagkaroon ng interruption. Yan. Yun na nakita ko sa'yo dito. Siyempre, nandun din yung maaari magkakaroon ka ng disappointment situation, pwedeng sa lovers mo, pwedeng sa mga connections mo, ganyan. This week. Pwedeng sa sarili mo. Leo. This week, October 5 to... Okay. Uy. Pagdala. Okay. Ang nakita ko sa'yo dito is may mga biglaan. No, may mga biglaan na maaring kakausap sa'yo. May mga biglaan na hihingi ng tulong sa'yo. O kaya naman may mga bigla kang isipin. O kaya naman nandito rin yung may mga biglaang idea. May mga idea ka na gagawin, tulad ng sabi ko kanina. And then, andun din yung nakikita ko rin kasi sa'yo dito. Bigla ang connection with someone. Pwede ka makaka-receive ng gift. Pwedeng makaka-receive ka ng pera or tulong. O kaya naman ikaw ang bibigay. Vice versa tayo Yun na nakikita ko dito. Sa iba dito, bigla ang gastusin. Yan, this week. Hindi sumasakit yung tiyan mo? O may sakit ka sa tiyan, bandang tiyan? May nakikita akong may taong masakit ang tiyan, bandang tiyan, sinisikmura. Lalo kung may ka, diba? Kung sa babae regla masakit ang puson, ganyan. O kung ano man yung basta bandang tiyan siya, parang may nakita akong ganun. Also this week, ang nakikita ko sa iyo dito is, dito sa sitwasyon mo kasi you try to make it balance. Anak, ano ba ito? Nakita na naman ako You try to make it balance, may mga bagay na pupukusan mo na this time. Yun na nakikita ko sa iyo dito. May mga bagay na magkakaroon ka ng thinking about, parang ipapollow mo yung ideas mo this time. Kasi andito ka rin, diba? You follow your ideas, you're focusing something, pagbabalik din ito ng confidence, ganyan. And
andito rin yung controlling, no? Magkakaroon ka ng pagkocontrol sa mga bagay-bagay, pwedeng sa pera mo, pwedeng sa emotions mo, pwedeng sa mga situation mo. This is your energy, Leo. May tao dito na magkakaroon kayo ng connection, no? May taong kukonect sa'yo. Ay, ano ba? Hindi ikaw, anak. Alam ko, hindi ikaw yun. May taong biglang kukonect sa'yo. Pwedeng this person, connected na siya sa'yo actually. Or pwede rin naman na bago sa iba. Universe, pwedeng x-ray mo sa akin to. Okay. So, nakikita ko sa'yo dito is may parating na celebration sa'yo. Pwedeng you are thinking or someone's thinking. No, pwedeng may mga gathering, joy, ganyan, may mga birthday. Hindi siya malaki, maring small situation lang to, small group. Pwedeng may mag-aaya sa'yo, mag-chill-chill kayo, ganyan. Siguro 3 days, 3 hours, 3 days. Or after ng pag ko dito maaring bilang ka ng 1, 2, 3, ganyan. Or ngayon, simula ngayon 1, 2, 3. Ganon. Or weeks man siya. Weeks or months. Yung nakikita ko sa'yo. And syempre, may nakikita ko sa'yo, meron ako nakikita dito, Leo. Ingat ka na lang, no, sa pera mo. Kasi may korap ako nakikita. Yan. Pwede kang maloko, ganyan. Pwede kang maloko sa pera. Pwede kang anong mangyari sa pera mo. Pwedeng sa sarili mo, no? Maaring you are not stable when it comes sa money mo. Kaya siguro kinakailangan din na mag-ipon ka talaga ng own money mo. Iba kasi yung sariling money. No, iba yun. Iba yung sariling mong money mo sa halimbawa may tumutulong sa'yo o kaya may mga source of income ka na dumarating sa buhay mo at yun lang inaasahan mo. Mas maganda pa rin na magkaroon ka ng sarili mong income o kaya kung may dumarating, tipirin mo yun. Diba? Kasi dito you are not stable sa nakikita ko. Sa iba sa inyo. Kumbaga, dito ka lang sa sitwasyon mo na siguro bigay ka ng bigay o tulong ka ng tulong o suporta ka ng suporta. Kumbaga, mas nakikita mo kasi as long as nakikita mo yung nasa paligid mo na sumasaya sa binibigay mo, masaya ka. Parang hindi mo na naiisip na sa part mo. As long as masaya sila, okay lang. As long kahit wala ako, basta sila, nakikita ko na masaya sila, stable sila, gigib ko yung love and support ko sa kanila. Ganon. Mga collaboration din ako nakikita na parating sa'yo. Yan, mga collaboration, joy, happiness. So, iba sa inyo is magkakaroon kayo ng enlightenment. May tao ako na nakikita dito, na taong makasarili sa Kim, tao na gagamitin ka, or there's a person here na pwedeng may lalaki, ako na nakikita na hindi ko alam kung may sakit siya, no, or may problema siya sa pera niya, or sa stability niya. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng itong tao na to is yung sinusuportahan mo. Pwedeng kapatid mo, pwedeng asawa mo, pwedeng karelasyon mo. A person who's connected sa'yo, syempre. No, ang nakita ko dito. Pagdating naman sa iba, sana hindi kayo itong, yung bili ng bili, materialistic. Hindi ko naman sinasabi when it comes sa materialistic syempre pag gusto mo naman bumili, bibili ka, diba? Pero iwasan mo na lang din, no? Para hindi rin magkaroon ng conflict dito sa sitwasyon when it comes sa iyo. Basta mag-ingat kayo pagdating sa pera.
Uy, 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 uy. Ano po to, universe? Uy. May blockage ka. Universe, pwede explain niyo po sa akin to? Yung iba sa inyo na dito kayo sa sitwasyon na bahala na situation. Huwag ganun, ha? Kasi, kailangan mo rin pag-isipang maigi mga bagay-bagay. Okay. Ang nakita ko dito is may mga unfinished business, no? Ganyan. Maaaring may mga unfinished business na kinakailangan mo nang asikasuhin this time, tapusin this time, gawin this time. No, focus to achieve or to fulfill something. Saka it's more on, you need mo kasi this time na, it's more on maturity is needed. Ang nakikita ko rin dito. Siyempre, in the past, nagkaroon ng mga deep one, nagkaroon ng mga pain, sadness, pag-aalala. Hindi mo alam kung ano yung mga gusto mong gawin o desisyonan. No? Naghanap ka ng direction no? Yung, kumbaga, marami ka rin inisip in the past. And this time, ang nakikita ko sa dito is you try to make it balance yung situation mo this time. Yan. Nakakaramdam ka rin na pagka-boring. Andito rin yung may mga bagay na hindi ka nagiging interesado o hindi ka na interesado, no? Sa nakikita ko dito. Basta iwasan mo lang na bahala na situation. Kasi medyo magja-jungling ka kasi, no? Maaari iba sa inyo is nagja-jungling ka sa situation mo kasi hindi mo alam kung saan yung gusto mong tahakan na direction. Pero if you finish itong situation na ito, magiging okay siya. Sa nakikita ko, huwag ka lang masyadong ilusyon lang ng ilusyon na wala ka namang ginagawa. O dream ka lang ng dream na wala ka naman nag-a-action, sa nakikita ko dito. Iba naman sa inyo, ang nakikita ko sa inyo ay marami na kayong gagawin, no? May mga multitask, multi-priorities ka na gagawin this time. Parang there's an idea na gagawin mo this time sa nakikita ko dito. Baka magiging mas more on matured kayo this time. Yan. Ang nakikita ko sa dito. Dumating ka sa point na nag-jungling ka in your situation, May mga bagay na naging, nag-jungling or nagkaroon ng mga back and forth situation. Tingnan natin. May travel ba kayo? May nakita kasi akong travel or maybe thinking about traveling. Ten of Pentacles. Ooh, talaga po. Ganda nito Okay, kung dati ang sitwasyon mo siguro, kung dati ang sitwasyon mo is nagkaroon ng mga problema when it comes sa money, there's a hardship situation happen, hindi naging maganda, parang hindi naging maayos ang lahat, no? Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa mga desisyon at pagpapasya mo sa buhay, pwedeng sa boss mo, sa karelasyon mo. Pero this time daw, ang nakikita ko sa'yo dito is there's a hardship situation na magtatapos na. Kasi dito na rin si Ten. Yan, there's a hardship situation na magtatapos na. There's a recovery. Magkakaroon ng mga acceptance sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is there's a luck, no? May luck na darating sa'yo. This October, lucky yung iba sa inyo. No? Kaya ang nakikita ko rin sa inyo, siguro, kasi lucky yung nakikita ko sa iyo May kasaganaan. Hinahanapan ko kasi kung pwede kayong tumaya no? Pero hindi ka lang, hindi ko nakikita di ba, binibigyan ko talaga kayo ng idea. Papasugal na naman ako. Hindi na sa inyo yan, Yun. And then also, wala pa, kasi hindi ko pa nakikita. Pero there's a luck. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng kasaganaan this time. There's a material success. Andito na rin yung situation na wealth and prosperity. Hardship is ending.
There's a new beginning happening to your life, ano, ibig sabihin is magkakaroon na ng, ito na yung starting ng stability or kailangan mo talagang kumapit, no, sa iba sa inyo. Kailangan mong kumapit, magpakatatag, magdesisyon, magpasya, mag-focus, kailangan mo ng logic organized this time, na gamitin mo naman yung karunungan at katalinuhan mo this time, no? And you will be success, ang sinasabi dito. Yun. Siyempre, positivity happen din ang parating sa iyo this October. Itong week na to, nakikita ko sa'yo dito. May sinasabi, di ba sabi ko sa inyo, may papers and documents na nakita ko kanina. Tinuloy niya to. Kasi, yung papers and documents na yon, ang nakikita ko dito is napaka-very importante niya. Kasi, ang nakikita ko parang yung papers and document na yun is for your lifetime. Parang lifetime. Parang there's a connection with comes to yourself for a lifetime. Parang ganun. Siguro sa stability? Parang ganun. Or yung sa iba ganun pwedeng hindi. Kasi pwede siyang sa government, pwede siyang sa bangko mo, pwede siyang sa ganito, sa ganyan. Kung sa ano man yan, sa trabaho, pwedeng ganun, di ba? Yun. Kung ano man yan. Congrats sa nakita ko dito. Kung may mga bagay o sitwasyon pa daw na hindi mo naaayos, gawin mo na daw ngayon, sa nakikita ko dito. Iba dito magiging moody kayo talaga. And also, yung iba, ang nakikita ko, magiging very imaginative or marami kayo imaginein. Kumbaga, you're a person who's very, ma-imagination. Ganyan. May nakikita ko dito na may pagsiselos. May tao na magsiselos, may inggit, magagalit, or tao na magiging very exaggerated siya sa'yo. Yeah, may tao mag-exaggerated, or pwedeng magtatampo, may inis, pwedeng ganon, pwedeng, meron kasi ako nakikita dito na tao na hindi siya magiging makatotohanan sa'yo. Hindi. May tao na mapanding lang. Yan, may taong mangliling lang. O pwedeng ikaw ang mangling lang, ha? Yan, may taong mangliling lang, hindi makatotohanan, or a person na narcissist. May tao ko nakikita sa iyo. Sana hindi ko yun. Arigato namaste, God bless.